Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan natin, ito naging komentaryo ni Congressman Rodante Marcoleta patungkol sa isang part nung nung hearing, no? Nung EJK hearing ni PRRD. So ayon nga dito kay Kong Marcoleta, kung papatulan di umano ng ICC ang naging hearing na yon, para sa kanya, ang magiging tingin niya sa ICC ay mga inutil. Pag-usapan natin yan, guys. So, isa sa mga episode nga ni Kong Marcoleta, na pag-usapan nila yung nangyari sa ICC, sa hearing, no? Na di umano, makikipagtulungan initially, okay, ang House of Representative. So, very recent lang, nagsabi na sila na nagbigay na sila ng pronouncement nila na hindi daw sila magbibigay. Okay, hindi daw sila magbibigay ng kahit anong, hindi daw nila bibigyan ng copy ng transcript ang ICC ayon sa House of Representatives. So, hindi ko alam kung sinong inuulol nila dyan, di ba? Anyway, so pakinggan muna natin itong usapan nila ni Kong Marcoleta. Mga di umano, na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte, ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may sinakay sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, sa nakita niya sa lantad na pagproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Habang ginaganap pala yung Quackcom na yan, nandito yung mga operatives ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Ay, din sa opisina ni Speaker. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process, at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Unang tanong, nag-agree ba kayo kay Kong Marcoleta? Naalala nyo ba na sa buong more than 11 hours, more than 14 hours, di ba paulit-ulit na binabato kay PRRD na hindi di umano nabigyan ng due process yung mga naging biktima ng EJK? Eto, tanong ko sa inyo. So, again, this is not the first time na na-mention ko to. This is basically what the end time. Habang nanonood tayo pare-pareho ng live, nag-uusap kami sa GC, sa chat, ni Mantemyong, doon sa chat ng live natin. Sabi doon, if you remember, in flagrante delicto, isa yun sa mga warrantless arrest. Okay? Ibig sabihin ng in flagrante delicto, in layman's term, no? Ano ka huli ka sa akto. Di ba ano ba normaling procedure ng isang police? Halimbawa sa snatcher, sasabihin nila, tumigil ka. Or magdanakaw, tumigil ka. Anong gagawin ng isang police kung paputukan siya? Iilag lang siya, ganon? Diba? Imagine niyo na yung nasa drugs. Imagine niyo na yung mga involved sa drugs. Sasabihin ng mga police, tumigil ka. Very recent lang na news, bypass operation. 2 police po ang namatay. So, paano yung due process ng police na namatay?
Diba? So, yung nangyari kay PRRD, tama naman yung sinabi ni Coc Marcoleta eh. Pinagmukha nilang hukuman yung House of Representatives, yung hearing na yan, which in truth, hindi naman. Nag-iimbestiga sila in aid of what? Mukha bang legislation yan? Prosecution. Tapos nung tinatanong sila, nung tinatanong sila respectfully ng lawyer ni PRRD, napaka-defensive pa ni Abante. Kung meron talaga kayong ginagawa, bakit hindi nyo na lang ibigay sa amin kung ano yung ginagawa nyo, yung title ng bill nyo? Para ma-research namin. Diba? Oh, balik din tayo sa sinabi ni Atty. Topacio. Bakit pa kayo gumagawa ng bill patungkol sa EJK when in fact, maraming mga batas, maraming provisions sa revised penal code ang against sa EJK. Diba? Oh. Any pagpatay na hindi in performance of duty ng isang law enforcer can be called an EJK, such as murder, parricide, infanticide, homicide, ano pa? So, ano gagawin nyo? Oh, pag napatay yun, halimbawa si Kian, anong kinaso doon? Homicide. Diba? Nakalagay ba doon sa case title ng mga pumatay kay Kian, EJK? Hindi. Homicide. Or pwedeng murder. Depende. Sigaw sila ng due process. Paano mabibigyan ng due process ang isang taong nanlalaban? Tapos, ayan, gaya niyan. Napanood naman natin lahat. Binigyan ba ng pagkakataon si PRRD na sagutin yung mga inaakusa sa kanya? Di ba nga, nagkasagutan pa sila ni Broses na tanga? Pinapasagot lang siya ng yes or no. Samantalang sa korte, pag inakusahan ka ng A, B, C, D, E, F, G hanggang Z, sasagutin mo yan, hindi ng yes or no. I-explain mo yan. Pero pagdating sa House of Representatives, walang ganon. Sasagutin mo lang yung tanong base sa gusto nilang maging sagot. Kung paano mo sila sasagutin. Paano maintindihan ng tao kung puro yes or no lang ang tanong, ang isasagot? Or yung iaalo nilang sagot, diba? Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganung klaseng pagdinig. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, at tatanggapin. May pa pinagtatawanan ko na yung ICC. So pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares. That the ICC continues to have jurisdiction even if a country has withdrawn, if the proceedings have been instituted before the effectivity of the withdrawal. Anong connection naman at nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat itapos, sabi ko nga, dapat ang pinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong chief of... Ngayon, ang tanong, bakit hindi pinatawag ang Solgen noong time ni PRRD? Tsaka take note guys Take note of this. May problema pala kayo sa EJK for the last 6 years during the administration of PRRD. Bakit hindi nyo ginawa kay PRRD yung ginagawa nyo kay Inday Sara ngayon? Kung totoo, let's just try to analyze this.
Kung totoong walang kumpas ang Malacanang sa ginagawa ng House of Representatives patungkol dyan sa EJK na yan. Diba? Kung wala talagang kumpas, kung talagang independent, okay? Kung talagang independent ang legislative branch of government, bakit nung panahon ni PRRD, hindi nila pinaimbestigahan si PRRD? Hindi ko naman sinasabing kakasuhan niya dahil may immunity siya doon eh. May immunity siya at that time. Diba? Pwede niyo lang paimbestigahan gaya ng ginagawa niyo ngayon kay VP Sara. Pag-scrutinize niyo ng mga pondo niya. Pwede niyo rin namang gawin yan noong time ni PRRD. Scrutinize niyo rin yung mga patayan, yung mga EJK. Bakit hindi nila yun ginawa? Bakit ngayon lang nila yan ginagawa? Diba? Tama rin naman sinabi niya no, ni Congresswoman Cardema. Diba? For the last 6 years, sobrang support ang ginawa nyo, binigay nyo kay PRRD. Kung may problema pala kayong mga putang ina ninyo dyan, tungkol dyan sa EJK niya, sa War on Drugs ni PRRD, you could have done something. Di ba nga, kayo ngayon may power of the purse? Kung may problema talaga kayo sa EJK, sa War on Drugs ni PRRD during his term, pwede nyo namang hindi pondohan ang kanyang mga War on Drugs activity. Ang tanong, bakit di nyo ginawa? Diba? Kung talaga independent kayo, Tapos all of a sudden, bigla nyo pinasok yung EJK, yung War on Drugs issue ngayon with PRRD. Kailan nagsimula yan? Simulang tinawag ni PRRD bangag si BBM. Nag-iba ang ihip ng hangin. Pinag-initan na yung mag-amang Duterte. Sino bang galit na galit sa mga Duterte? Di ba si Kokak? Di ba? Naisip niyo ba yan? Kung talagang independent ang legislative branch, kung talagang independent ang House of Representatives, Bakit ngayon niya lang naisip imbestigahan yan? Ba't ngayon nyo lang naisip scrutinize yan? Police, nung panahon, superintendent, panahon ni Pangulong Duterte, o tinawag ng DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Ayaw ko lang wala naman natin nag-motion ko. Kaya nga, gusto kong tanongin, bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupa kung nandun ako eh. Ano po dahilan bakit nandito si Secretary? Dating Congressman Nery Colmenares. Baka kaya tinanggal ka kung Marcoleta dahil simple lang. Alam nilang mangbabala ka ng tao. Alam nilang mambabasag ka ng tao. At alam nila kung nandyan ka, hindi uubra itong mga to. Baka banat-banatan mo ito. Baka ang mangyari pa niyan, ikaw pa yung paalisin sa loob ng Diba? Kaya ka nga pinagtulungan kasi masyado kang diretsyo kung Marcoleta. Yun yung problema natin. Tingnan mo, si Richard Gomez susunod sa'yo. Dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Layo de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, huwag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... Sa totoo lang, it's a no-brainer. It's no-brainer. Alam natin lahat yan. Nung nanonood tayo, alam na natin yan. Akala nila, mapuput nila ng pressure, malalagyan nila ng pressure si PRRD. Diba? Tapos, yung mga una pang nagtanong sa kanya, mga kilalang konektado o may connection sa CPP, NPA, NDF. Diba? Nag-react pa kasi si Franz Castro na di umano sila daw ang pinaparinggan ni Cardema. Akala ko ba hindi kayo konektado sa CPP, NPA, NDF? Ba't tinatama kayo sa sinasabi ni Cardema? Unang-una, wala naman siyang binanggit ng mga pangalan o grupo or even party list. Pero umalma si Franz Castro, ganun siya katanga. Diba? Ganun siya kabobo.
Kaya hindi niya makilala kung sino eh. Bago na At pagkatapos, tinabi mo siya, dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na po kayo panghiya dito. Totoo yun. Di ba? May intimidation na kagad yan. Alam po ninyo yung gagawin niyo, pinlano po niyo ito eh. Pati yung sitting arrangement. Baka akala ninyo hindi lantat sa lahat ng tao ito lang. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang-halata. Hindi mo na halata. Hindi, ako mahina ako sa ganyan eh. Yung paliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Magkaaway yung dalawa eh. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi pinagtatay. Makahiwalay talaga yan. Talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito Yun nga problema ko hindi naman talaga korte yan Nag-acting lang yung mga kasama mo dyan sa loob na sila ay mga justices or judges. Diba? Ultimo yung mga abogado nga sa inyo, pulpul kinokorek nyo pa nga diba? Si Luistro. pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulong Paano kung halimbawa, yung talaga paano kung inablik? Iniiwasan nga ng kopi yung ganun eh. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality of an impartial judge. Kaya nga doon pa lang sa setup, doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo mo pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? Parang mas ginusto ko pa nga na si Trillanes tumabi talaga kay kay PRRD. Para madaling napukpok agad. Ilang tao pa yung pagitan niya? 1, 2. 2 tao pa. Yung paring Adik at saka si De Lima. Diba? Nagtabi pa yung dalawa na... ako sa tingin Hindi ba meron silang gustong palabasin? May mga intimidation at talagang gusto nilang... At pagkatapos, ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung yung pabubuisit na lang ng senador. Siyempre, hapong-hapon na yung Pangulo eh. Ikaw ba naman na nakaupo ka rin ng mahigit na 10 oras? Alas di ba? At saka yung muna Si talaga. Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa subik na ako. Minsan walang, pag naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na, matagal eh. Totoo yan. Tapos nung bandang huli na, siguro hapunan pa rin, tsaka ngayon pinrubok nitong. Kaya kami plano eh. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nanonood eh. Nalantad ngayon. O nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay niyo yung transcript. Tatanggapin ng ICC. Bahala kayo sa buhay niyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang Palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Belsamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo. Teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Na... Pabubuisit na naman dyan si Kong Marcoleta. No? Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, naiwan natin yun. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medjardea. Ang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. Ang nag-lead question kayo. Hindi siya ba? Hindi. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Di ba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang, yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction ang ICC. Ang tanong, anong authority ng Nery Colmenares? Tagpo na yun. Di ba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung Solicitor General. Sapagkat ang Solicitor General, yan po yung abogado. Si Nery Colmenares, pamparami lang. Yun lang yun. Pamparami lang si Nery Colmenares. Nagbigay lang ng legal opinion niya patungkol sa ng ICC. Bakit? Kasi sa pagkakaalala ko, si Nery Colmenares, isa siya sa mga lawyers na nagsampa ng kaso sa ICC. Diba? Tama ako yun yung naalala ko kung bakit may participation diyan si Colmenares dahil isa siya sa mga nagsampa. Isa siya sa mga legal counsel na nagsampa ng kaso diyan sa ICC. Ng gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino ang Solicitor General?
Si Calida, kung tama. Oh, hindi dapat Calida. tinawag siya na si dating Solicitor General Calida. Jose Calida. Oho. Kahit pa paano, doon makikita mo, may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Magiging balanse ngayon at magkakaroon siguro ng due process. Ito po ang statement ng Executive Secretary Lucas Bersamin. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers the process to Yung interpone... muna isang paragraph. Yung unang paragraph yun. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his So, desire. alam mo yung mali dyan. Opo. Meron ng presumption na meron jurisdiction ng ICC. So, maring hindi nila inaral kung totoong may jurisdiction ng ICC. Dito sa first paragraph na yun, lumilitaw. Hindi ko rin mabasa, mali ito. Pero, Yan, ito yung malaki. Yan. puro if yan, ha? Ibig sabihin, if the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ko nagkakamali, discuss natin ito noon eh. Yes po. Nag-withdraw ang ating bansa. So basically, as simple as this, even if si PRRD, okay, isubmit niya yung sarili niya sa ICC since walang jurisdiction ang ICC sa kanya or sa atin, hindi siya dapat entertainin ng ICC. Tama? Yes. Kasi even in our lower courts, jurisdiction matters a lot. Marami pong nadi-dismiss na kaso sa usapin ng jurisdiction. Okay? Hindi sila yung proper forum, hindi sila ganito, hindi sila ganyan. So same goes with ICC. Since wala na silang jurisdiction over kay PRRD, automatic yan, hindi dapat ini-entertain yan. Kahit sabihin ba ni PRRD, pumunta siya doon, huliin niya na ako. Hindi siya papansinin dapat ng ICC. Dahil wala nga jurisdiction si PRRD, okay, or walang jurisdiction ng ICC sa PRRD. Kahit pa sabihin ni PRRD that he's going to submit himself. Diba? As simple as that. Sa Rome Statute 2019. Opo. Okay. Magkakaroon ng visa yung withdrawal after 1 year. Ito yung requirement eh. Ibig sabihin, 2020 ka dapat maghintay ka. Kasi pag nag-withdraw ka, hindi ka agad tatanggapin yun kasi maaaring kaya ka nag-withdraw dahil meron kang tinatakpan, di ba? So para merong due process talaga, magte-take effect ang withdrawal mo after 1 year. After 1 year, okay. Dapat sana ang ginawa niyang prosecutor ng ICC na yan, may pagka-inutil din yan din. Eh, ano? Paano? Hindi halatang busit si Kong Marcoleta sa mga taga-ICC. Dapat ang ginawa niya, habang meron pang jurisdiction, Yung 1 year, hindi niya dapat pinayagan na mawala yung 1 year na plaso na yon. Nakapag-file na siya. Ayun. Kagaya ng nangyari, kasi ang ginamit ng ICC doon sa majority decision, magtataka ka eh. Ayaw nilang gamitin, yung parang Article 127 yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon, pag nag-withdraw ka, after 1 year, wala na. Opo. Ang ginamit niya ay yung... nakalimutan ko yung the law on treaties ito eh. Bakit yun ang gagamitin mo? General law yun eh. Yung ICC, yung Rome Statute, is a special law. Opo. Alam mo, sa mga abogado, pag naglaban yung dalawang batas, ang palaging magpiprevail yung special law over the general law. Parang Vienna Convention on the Law of Treaties. Okay. Yun ang ginamit niya. General law eh. General, Lehis generalis, sabi niya. Yung lehis specialist. Special law will always prevail over a general law. Pagkatapos, ang ginamit pa ng yung Burundi. Yung Burundi, nakapag-file, pero hindi, anong tawag doon? Hindi, nakapag-gano pa rin, nakapag-gano ng jurisdiction. Kasi 2 araw bago mag-lapse, nakapag-file ang Burundi. Ayun. Hindi kagaya natin. Nakahabol siya, 2 araw na lang, maglalapse na yung Ayun. jurisdiction. Kaya mali siya eh. Ngayon, yun namang yung prosecutor, ano pangalan? Yung Kiram. Opo. Tagal na. Yung prosecutor na yun, Opo. nakakalimutan niya
nung siya ay mag-motion for authorization, 2 taon at kalahati na nakakaraan, wala nang visa. Lapse na, expired na. Ngayon, sa jurisdiction ng ICC dyan, 3 jurisdictional contacts ang kinakailangan masatisfy. Oo. Yung temporal jurisdiction, material, tapos mamili ka isa sa 2, either personal or territorial. Yung personal at saka yung yung personal meron, material meron. Ang problema, yung temporal jurisdiction doon siya sasabit. Kaya ako, sa palagay ko at kailangan pagdibatihin ito, wala jurisdiction ng ICC. Dito sa ginawa ng statement na to, ang presumption meron kagad ICC. Kaya palagay ko alam ni Pangulong Duterte, bakit naman ako papayag na magkakuha ng jurisdiction ng over my person? Mario Josep naman. Okay. So basically guys, mas malinaw na naiintindihan natin kung ano ang jurisdiction ng ICC patungkol dito kay PRRD. Ulitin natin, no? Even if sabihin ni PRRD, okay, na huliin niyo na ako, kunin niyo na ako. 'Di ba? Ipagpilitan ni PRRD ang sarili niya sa ICC. Hindi dapat siya entertainin ng ICC only because of jurisdiction. Dahil walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Uulitin natin, ang ICC ay isang complementary court. Okay, as we speak, may mga ongoing cases against sa mga pulis na most probably nag-ambuso ng kanilang authority. Nasabi na natin to ng paulit-ulit. Iba sa kanila nakakulong na, yung iba sa kanila na-dismiss na, yung iba sa kanila, okay, ongoing ang kaso. So, ibig sabihin, umuusad po ang ating justice system. And while that is happening, hands off po ang ICC sa atin. Diba? Ang nakakatawa lang, itong mga taong to, out of panggigipit sa mga Duterte, kung ano-ano ang sinasabi at gustong paniwalain ang mga tao na sila ang nakakaalam ng mga bagay-bagay pagdating dyan. Diba? Paano yan? Meron tayong Attorney Topacio, meron tayong Kong Marcoleta, which by the way, graduate pala ng San Sebastian tong si Kong Marcoleta. Kagaling pala ng graduate ng San Sebastian. So kayo ba guys, kung tatanungin ko, sino mas paniniwalaan nyo itong sinasabi ni Kong Marcoleta na mga inutil? Magiging inutil ang mga ICC kung i-entertainin nila ang transcript na yan dahil obviously, wala nga naman talagang due process na ibinigay, no, kay PRRD. Comment nyo na sagot nyo guys.